Okay, so topic for today is all about converting 12-hour clock to 24-hour clock. So, discuss muna natin yung 12-hour clock. Yung 12-hour clock, ito yung hinati natin into 2 periods yung isang araw. So, alam natin na meron tayong 24 hours sa loob ng isang araw. So, dahil hinati natin siya into 2 periods, magkakaroon tayo ng AM and PM. Okay? So, halimbawa, 1 AM, 3 AM, 1 PM, 3 PM, yun yung mga 12-hour clock time. So, gagawin nating 24-hour time. 24-hour clock yung mga example na yun na kanina. So, ito yung unang example. So, paano natin i-convert yung 12 AM to 12:59 AM? Yung 12 AM to 12:59 AM, yan yung unang oras ng isang araw. 'Di ba? Pag 12 o'clock AM, doon nagsisimula yung count ng isang araw, 'di ba? Halimbawa, 11:59, July 3 PM. Tapos pagdating ng 12 o'clock AM, July 4 na siya. So, ganun yung time na yun, 12 o'clock AM or tinatawag itong 12 midnight. So, paano natin i-convert yung 12 AM to 12:59 AM? Pakitandaan itong bracket. Mula 12 AM hanggang 12:59 PM. AM, sorry. So, ang gagawin dyan, ito naka-underline. Magsasubtract lang tayo ng 12 hours. So, halimbawa, ang oras ay ang oras ay 12:20 AM. So, paano 12 hours siya kasi merong AM. So, paano natin siyang gagawin 24-hour time? Okay? Ayun. So, ito yung tatandaan. Magbabawas tayo ng 12 hours. So, pag magbabawas tayo, alam natin na ito yung hours, ito yung minutes. So, doon natin ilalagay yung 12 dito sa hours kasi 12 hours. So, ang mangyari, pag minus, ito magiging sagot. Okay? 20 minutes. Or, ito siya. Kuha? So, ganun lang kasimple yung converting 12-hour to 24-hour time. Mula, may bracket tayo na sinusunod. Unang example, 12 AM hanggang 12:59 AM. So, lahat ng mga oras sa pagitan ng mga given na to, between 12 AM to 12:59 AM, magsasubtract lang tayo ng 12 hours. So, isa pang example ulit, halimbawa ay 12:37 AM. So, gagawin natin yung 24-hour time format. So, minus natin yung 12 hours. Kasi sabi nga dito, 12 hours. So, 12 minus 12 is 0. Then, bring down mo na yung 37. So, ito na yung ating 24-hour time. So, ang tanong, ang tanong ngayon, paano kapag lumagpas ng 12:59? Okay, 1 o'clock AM. So, ito na yon. Second example. So, from 1 o'clock AM to 12:59 PM, ano raw mangyari? Wala raw tayong babaguhin. Pero, magtatanggal tayo ng AM at PM. Halimbawa, ang oras natin ay 3:57 AM. Yan yung 12-hour time format, di ba? 12-hour time. So, gagawin natin 24-hour time. So, sabi, wala raw magbabago. So, kukupi lang natin. 3:57, then magdagdag lang tayo ng 0 sa unahan para maging 4 digits. Okay? So, yan yung pagko-convert ng mula 1 o'clock AM hanggang 12:59 PM. So, hindi siya magbabago. So, halimbawa, isa pa, halimbawa ay 12:30 PM. Ayan. So, dahil 4 digits na siya, kukopyahin na lang natin yan. Kasi nga, based dito sa example, sa given na to,
wala tayong babaguhin. Pero magtatanggal tayo ng AM at PM. Kasi nga, sa 24-hour time format, tuloy-tuloy ang oras eh. Walang AM, walang PM. So, after 12 o'clock, magiging 1300s na siya or 13 hours. Okay? Basta, ang oras ay sa pagitan ng 1 AM to 12:59 PM. Paano kung sumakto? Paano kung sumakto? 1 AM. So, magiging sagot dyan ay ganito. 1 hour. 100 yung sinasabi. So, ganun lang kadali. So, kanina, plus 12. Ngayon naman, no change. Meron pa tayong isa pa. Paano kapag lumagpas na yung oras ng 12:59 PM? Ito na yung third example. From 1 PM, gagawin natin from 1 PM hanggang 11:59 PM, gagawin natin 24-hour time. So, ano yung dapat natin gawin? Add 12 hours. So, halimbawa, eksaktong 1 PM, di ba? Kasi from 1 PM equal to 1 hanggang equal to 11:59 PM, mag-add daw tayo ng 12 hours. So, halimbawa, 1 PM, gagawin nating 24-hour time, di ba? So, mag-add tayo ng 12 hours. So, again, ito yung hours, ito yung minutes. So, yung 12, ilalagay natin sa tamang unit, which is dun sa unit ng hours. Okay? So, 12 hours. So, pag-add natin, bring down mo yung 0. 1 plus 2 is 3. Bring down 1. So, magiging sagot ay 1300. O yung iba, tinatawag nila na 13 hours. Ganun lang siya kasimple. Halimbawa pa na isa, 9:57 PM. Okay. Baka mamaya malito kayo ha. Pag 12 hour, dapat nakatingin kayo dito sa doon sa period natin. Kung siya ba ay AM o PM. Kasi meron ding 9:57 pero AM naman. Iba naman ang gagawin natin doon. Dito siya papasok. 9:57 AM. Diba? No change. Walang babaguhin. Pero kapag nag-PM na, mag-a-add 12 tayo. So, add 12. Again, yung 12 ilalagay natin sa hours kasi yung 57 dyan ay minutes. So, dapat tama yung ating alignment ng mga number. Ilagay natin siya sa tamang units. Kung 12 hours, ilagay dun sa column ng hours. So, bring down natin yung 57, then 9 plus 12 is 21. So, 21 hundredths. 21:57, mga ganyan. Okay. So, ayun. Nandito na tayo. So, converting 12 hour to 24 hour, meron tayong tatlong tatandaan. Una, yung first hour ng oras. From 12 o'clock AM to 12:59, sunod-sunod ito pagma-minus lang tayo ng 12 hours. Then, dahil gumagalaw yung oras, nasa 1 o'clock AM na tayo, hanggang 12:59 PM, ito yung tanghali sa atin, no change. Wala tayong babaguhin. Tatanggalin lang natin yung AM at PM kasi technically kasi pag 24-hour time format, wala nang AM PM. Kaya binubura natin ito. So, wala tayong babaguhin. Magdadaglag lang tayo ng 0 sa mga oras na 1 AM, 2 AM, 3 AM, hanggang 9 AM. Okay, bali magiging 0900 para maging 9 AM in 24-hour time format. And last, so dahil 12:59, nadagdagan ng isang minuto, naging 1 o'clock PM, iba na naman ang rule natin. So mula 1 PM hanggang 11:59, magdadagdag tayo palagi ng 12 hours. So yan yung converting 12-hour time format to 24-hour time format. Okay, sana makatulong sa inyo.